Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Bridgetown, isang bagong business district dito sa boundary ng Pasig City at Quezon City. Ngayong 2024, ongoing pa rin ang mga developments dito. Alamin natin ang latest update sa iba't ibang mga project na tinatayo dito. Andito tayo ngayon sa Bridgetown East. Ito yung mas malawak na area ng Bridgetown. Nasakop ng Pasig City, may lawak ito na 22 hectares. At doon naman sa kabila ang Bridgetown West na may lawak na 8 hectares. Sakop naman yon ng Quezon City. Sa kabuuan, nasa 32 hectares ang buong lawak ng Bridgetown, isang development ng Robinson's Land. Andito tayo sa dulong bahagi ng Bridgetown. Makikita nyo naman, malawak pa yung area na i-develop dito. Ito yung isa sa pinakaunang building na natapos na. Medyo mababa lang yung building na ito, pero hindi pa siya ginagamit sa ngayon. Isang bagong building naman ang tinatayo doon sa kabilang side. Yung mga malalawak na bakanting area dito ay patuloy pa rin na ginagawa ang landscaping. Dalawang residential condominium na ang tinatayo dito sa Bridgetown East. Isa na dito ang Ceros Residences. Yung building na nakikita natin dyan sa likod, hindi yan kasama dito sa Bridgetown. Doon yan sa kabilang development ang Park Links ng Ayala Land. Isa sa mga napansin ko dito sa Bridgetown, medyo maliit lang yung mga sidewalk. Sana lawakan pa nila yan kapag marami ng mga building na nakatayo dito at marami nang nagtatrabaho at nakatira, magsisiksikan ng mga yan sa maliit na sidewalk. Dahil ongoing pa naman ang development dito sa Bridgetown, isa sa mga main street dito ay ginagamit mo na ngayon bilang night market. Andito ang Mercato Central. Ito yata yung night market na nandoon sa BGC dati, pero wala na sila doon dahil yung pwesto nila ay ginawa ng basketball court. May mga tables at mga upuan dito para sa mga bibili ng mga pagkain dito sa night market. Dito naman sa kabilang side ang football field na ginagamit na ngayon bilang training ground at sa iba't iba pang mga competition. Ito naman ang obstacle park, malawak din ito at may nakatayo na restroom dito sa gitna. Ang dami mga equipment dito sa obstacle park, pero hindi ako familiar kung ano ang mga ginagawa dito. Isang high-end na residential condominium ang ginagawa naman ngayon, ang Villaris Residences.
Malapit na itong matapos kaya naman nag-groundbreaking na rin para sa itatayo na isa pang building, ang Villaris North Tower. Maraming tao dito ngayon sa obstacle park. Hindi ko alam kung nagtitraining ba sila o merong competition. Dito naman sa kabilang side, meron ding isang bakanting area na i-develop pa. Malawak naman yung mga kalsada dito, dapat lawakan din yung mga sidewalk. Ito na ang bagong football field dito sa Bridgetown. Maraming tao dito sa ngayon, meron sigurong competition o di kaya training. Mga estudyante pala itong mga naglalaro dito. Ongoing naman ang construction dyan sa background. Sa loob pa ng 10 to 15 years bago pa matapos ang lahat ng mga project na itatayo dito sa Bridgetown. Isa sa mga landmark at bagong attraction dito ang 60 meters high na The Victor Statue. At dito naman sa kabila ang mga office buildings ng Robinsons. Usually ginagamit yan ng mga BPO o call center. Nandyan din ang iba't ibang recruitment office para sa BPO industry. Kaya kung gusto nyo mag-apply sa mga call center, pumunta kayo dyan. Iba't iba pa mga residential buildings, mga office towers, at commercial center ang itatayo dito sa Bridgetown. Magpapatuloy pa ang development dito sa mga susunod na taon. Sa ngayon, 2 na ang bagong residential building dito at may isa na namang bago na sisimulan. Ang The Victor Statue ay isang lighting art installation. Ito ay dinisenyo ng kilalang Filipino-American artist na si Jeffrey Manuel. Kahit binuksan na at pinakita na sa publiko ang The Victor Statue, hindi pa tapos yan at mayroon pang ginagawa dito sa base.
Andito na tayo sa bagong tulay sa Bridgetown. Ito yung nagko-connect sa dalawang bahagi ng development na ito. Meron din mga arco na design sa magkabilang side ng tulay. Dalawang bagong high-end residential building ang itatayo dito sa Riverside, ang Haraya Residences. Ito ay joint venture project ng Robinsons at ng Shangri-La Properties. Papunta na tayo dito sa kabilang side sa Bridgetown West na sakop ng Quezon City. Matatapos na rin ang mga project na ginagawa dito. Isang 5-star hotel at isang upscale mall. Dito naman sa kabilang side ang dalawang office buildings. Connected sa mall ang bagong Philly Hotel. Napakaganda na rin ang bagong Opus Mall na inaasahan na magbubukas na ngayong taon. Ongoing naman ang development ng isa pang business district dito sa C5, ang Park Links ng Ayala Land. Ang Robinsons Opus Mall ay merong 5 na levels. Meron pa itong basement na parking. Malapit na rin matapos ang ikalawang office building. Yung isa naman ay tapos na. Kakaiba din ang design ng Opus Mall. Pero mapapansin natin na sarado yung buong building at wala kang makikita na glass na windows. So ayan guys, ito na yung GBF Tower 1, natapos na. At may mga nagbukas na iba't ibang store dito sa baba. Dito sa harap ng Opus Mall, inilagay na ang logo. Ito naman yung kabilang side ng Opus Mall. Medyo malawak din ang mall na ito. So ayan guys, abangan natin ang nalalapit na opening ng bagong Opus Mall.
Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga development dito sa Bridgetown? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!